20 taong gulang. Sa wakas ay napangasawa ko ang aking kababatang katipan na hindi ko nakita sa loob ng 7 taon, si Julian. Ngunit bago pa man ang kasal, biglang nagpadala ng balita ang pamilya Vance na si Julian ay may sakit. Kailangang maging simple ang kasal. At ang pamilya Vance ay gumawa ng kakaibang bagong tuntunin. Lily, makinig ka. Ang sakit ng aking anak ay hindi katulad ng iba. Hindi siya maaring lumabas sa araw. Mula ngayon, tuwing hating gabi, kapag tumunog ang orasan sa pangunahing bulwagan, tatakpan mo ang iyong mga mata. Walang liwanag, walang pagsasalita, at isa pa, ang likod bahay ng pamilya Vance. Bawal ito. Huwag kang matakot. Ako ito. Si Julian. Tatay. Ikaw, anong pulang marka yan sa leeg mo? Huwag mong sabihin. Kagabi. Ikaw ba yon? Ano yung pulang marka sa leeg mo? Huwag mong sabihin sa akin kagabi. Ikaw yon? Ano tong ingay na to? Hoy, madaling araw pa lang. Oh, yan lang pala? Ang biyenan mong lalaki ay may sakit na talamak? Nangangati ng sobra. Siya mismo ang kumamot, diba? Talaga naman. Kumamot. Anong tinatayo mo diyan? Pumunta ka at bigyan ng gamot ang iyong anak. Nanay, ako na ang magdadala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Julian ang asawa ko. Bakit ikaw pa ang magdadala? Pumunta ka sa kabilang bahay at maglaba. Tingnan mo ang gulo mo. Pero, Wala nang pero. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Hindi ka pwedeng pumunta sa likod bahay. Sige, lumabas ka na. ito ay duga. Duda ako. Sino namang nasa tamang pag-iisip ang gumagamit ng dugo bilang gamot? Ang pamilya Vance ay talagang kakaiba ngayon. Tama. Simula nang maaksidente si Julian, si Ginang Vance ay sobrang mapamahiin at kinakabahan. Naku, kawawa naman siya. Hindi makapagsalita ang asawa niya. Sa wakas nasa edad na siya na dapat nagpapahinga. At ngayon ganyan ang nangyari sa anak niya. Naku po. SHH, huminahon ka sa pagsasalita. Sige, nakuha ko. Ma'am, naglalaba ka rin ba sa ilog? Oh, tingnan ninyo kung sino ito. Nako, si Lily pala. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Tama. Noong umalis siya sa nayon, bata pa siya. Mga 10 taong gulang. Tingnan mo kung gaano na siya kalaki ngayon. Oh, talaga. Ma'am, sana ay malaman ko kung ano talaga ang nangyayari sa pamilya Vance. Tungkol sa pamilya Vance, hindi talaga namin dapat pag-usapan iyon. Tama. Uuwi na tayo at maghahanda ng hapunan. Tama. Tara, alis na tayo. Lily, nitong mga taong wala kasanayon, may bagay na hindi ko alam kung sasabihin ko. Sarah, sabihin mo lang kung ano ang nasa isip mo.
Buong nayon ay nagbubulungan na si Julian. Matagal na siyang patay. Anong sinabi mo? 3 taon na ang nakalipas. Sabi ng mga tao, nakita nila ang pamilya Vance sa kalaliman ng gabi, may daladala sila papunta sa mga burol sa likod. Nakabalot sa puting tela? Parang tao yun. Simula noon, wala nang nakakita kay Julian Vance. Kung namatay si Julian. Noong gabi yun, Lily, nagkukwento lang ako ng mga chismis na narinig ko. Huwag mong hayaang matakot ka, okay? Siguro, si Julian ay may sakit lang, iyon lang, at hindi maaaring makita. Gabi na. Dapat nang umuwi ka. Simula noon, wala nang nakakita kay Julian Vance. Malamig? hindi. Hindi malamig. Julian, Oh? Ako ito. mainit siya. Siya ay humihinga at tumitibok ang puso niya. Siya ay isang buhay, humihingang tao. Tiyak na nagkamali si Sarah. Lily, mukhang hindi ka okay. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Okay lang ako. Mabuti naman. Nag-aalala lang ako baka hindi ka komportable. Lily, may gusto akong sabihin sa'yo sa mahabang panahon. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Ano iyon? Mula nang ikasal ka sa pamilya, napansin mo ba ang likod bahay ng pamilya Vance? Yung lumang silid sa tabi ng pader. Sa tingin ko nakita ko iyon. Laging nakalak. Oh, iyon nga. Alam ng buong nayon, iyon ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya Vance. Matagal nang nakalak iyon. Walang pinapayagan na pumasok. Ipinagbabawal. Kaya pala hindi ako pinapalapit ng aking biyenang babae. Sa tingin mo, si Julian, kung talagang nagpapagaling siya sa bahay, ang pinakatahimik na lugar, ang pinakatahimik na sulok, hindi ba iyon yung lumang silid? Pero bakit sobrang higpit ng pagkakalak? Kahit ikaw, ang kanyang asawa, hindi pinapayagan? Anong ibig mong sabihin? May kutob lang ako. Nasa loob niyon? Mayroong tiyak na madilim na sikreto. Ang bagay na ito, hindi dapat malaman ng Lily mula kagabi. Lalo lamang lumaki ang kanyang mga hinala. Maaari nating itago ito saglit, pero hindi magtatagal. Alam ko ang sitwasyon natin. Wala nang ibang paraan. Ang pinakakagyat ngayon ay tulungan niya ang pamilya Vance na magpatuloy ng lahi ng pamilya. Huwag kang mag-alala, kahit ano, magiging Vance iyon. Okay lang sa akin. Maaari bang ang tao kagabi ay talagang siya? Sino iyon? Sino yan?
Iwan mo sa akin ang mga gawaing bahay. Magpahinga ka na. Nanay, ako. Hindi pa ako pagod. Kung gayon, humiga ka na sa iyong silid. Ang isang babae ay hindi dapat magpalipas ng gabi naglilibot-libot. Ang mahalaga ngayon ay bigyan ng pamilya Vance ng isang malaki at malusog na sanggol na lalaki. Gaya ng inaasahan ko. Siguradong may masama silang binabalak. Hindi. Hindi ako mananahimik dito. Kung pagod ka, matulog ka na. Mananatili ako rito kasama mo. Natutulog ka na ba? Malalaman ko kung saan siya pupunta. Lagi kong nararamdaman na sa loob ay may nagtatago ng ilang maruming sikreto. Kaya nandito talaga siya. Nawawala siya tuwing gabi. Nagtatago sa mismong silid na ito. Kung hindi mo sasabihin sa akin, malalaman ko rin sa sarili ko. Lily, Nanay, sino bang nagpahintulot sa'yo na pumunta rito? Anong ginagawa mo ng ganitong oras? Anong ginagawa mo sa likod bahay? Nanay, nakita ko lang si Julian na pumasok sa loob. Nandoon siya, di ba? Dito nagpapagaling ang asawa mo. Ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya Vance. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Ano ba talaga ang problema sa kanya? Bakit palagi siyang mag-isa, nagtatago sa kanyang silid? Ito ay isang kakaibang sakit. Hindi siya makatagal sa liwanag. At kailangan niyang iwasan ang hangin. Sinusubukan mo ba siyang patayin? Pero ako, Bumalik ka. Bumalik ka sa iyong silid, ngayon din. Kung wala ang pahintulot ko, lumayo ka rito. nag-aalala lang ako sa kanya. Kung ganoon ka nag-aalala, sundin mo ang sinasabi ko. Bumalik ka. Tigilan mo na ang pagbibigay ng problema sa akin. Nakita ko ito kahapon sa sarili kong mga mata. Pumasok lang siya sa kuwartong iyon sa gilid. Pero pagkatapos, Ang biyenang lalaki ko ang lumabas. hindi ba halata, Lily? Malamang matagal nang patay si Julian. Yung palihim na gumagalaw sa dilim para pumasok sa higaan mo. Siya iyon. Ang pamilya Vance ay sinusubukan lang ipagpatuloy ang lahi ng pamilya. Ano ang gagawin ko, Sarah? Ano ba dapat kong gawin? Kailangan mo silang ilantad sa publiko. Hayaan makita ng buong nayon. Kapag nangyari iyon, hindi na matatakpan ng pamilya Vance iyon. Hindi na nila ito maikakaila. Ilantad sila. Sa publiko. Pero paano? Hindi man lang nila ako pinapalapit sa likod bahay. Kapag oras na, Hindi. Hindi ko magagawa yon. Paano kung paano kung si Julian ay, talagang nagpapagaling doon? Hindi ko ba siya sasaktan? gumising ka, Lily. Kung si Julian ay talagang nagpapagaling doon, bakit ang biyenan mong babae bantay na bantay iyon na parang nakasalalay ang buhay niya? Kung bumukas ang pintong iyon,
At buhay at maayos si Julian sa loob. Lahat ng pagdududa mo mawawala, di ba? At kung hindi siya iyon, malalaman mo kung ano talaga ang natutulog sa tabi mo. Sige, gagawin ko ito. Nanay, ang sakit ni Julian. Kailan ito nagsimula? 3 taon na ang nakalipas. Ayos na ayos siya. Tapos bigla siyang nagkasakit. Mas mabuti na ba siya ngayon? Ano ba talaga ang mga sintomas niya? Alam mo, ang pamilya ko ay galing sa mahabang linya ng mga doktor. Iniisip ko, baka makatulong ako sa pag-alam ng bagay. Hindi na kailangan. Muntik na siyang gumaling. Tigilan mo na ang pag-aalala. Pakialam mo ang sarili mong negosyo. Nanay, Julian. Siya ba? Wala na. Sino nagsabi sa'yo niyan? Sino ang bastos na sumusumpa sa aking anak? Hindi siya patay. Buhay siya at maayos. Ayos na ayos siya. Bakit hindi ko siya makita? Ako ang kanyang legal na asawa. Sinabi ko na sa'yo, May sakit siya. Malubha ang sakit niya. Hindi siya pwedeng makakita ng kahit sino. Hindi siya pwedeng makakita ng kahit sino. Bakit si tatay ang nakakakita sa kanya? Anong sinabi mo? Nakita ko mismo kahapon. Lumabas si tatay galing sa kwarto ni Julian. Binalaan na kita. Hindi ka dapat tumingin. Huwag kang tumingin. Pero hindi ka nakinig. Apoy! Nasusunog ang likod bahay ng pamilya Vance. May tumulong. Apoy. Apoy. hayaan mong tingnan ko ito. Huwag. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ginang Vance, nasusunog ang inyong bahay. Buksan mo ang pinto para makatulong kami. Oh, Itong pinto, hindi ito mabubuksan? Nanay, buksan mo lang at hayaan mo kaming makita. Hayaan mo lang kaming makita. Paano kung kumalat ang apoy? Paano kung may nakulong doon? Mananatiling sarado ang pintong ito. Tiningnan ko. Walang apoy sa loob. Wala ni isang kislap. Walang apoy? Saan galing ang lahat ng usok na ito? Nanay, isang tingin lang. Kahit na malaman lang namin na okay si Julian. Ano bang makikita? Ayos lang siya doon. Lahat, umuwi na kayo. buksan ang pinto. Huwag kang magdulot ng mas maraming problema. Buksan, buksan, buksan ang pinto. Huwag kang maglakas loob. Papasok kami. Ito ay buhay o kamatayan. Kailangan kong makita mismo. Bakit mo siya sinasaktan? Ano ang nangyayari? Bakit mo siya sinasaktan? Nakita ninyo lahat iyan, mga kapitbahay. Ako, si Lily Carter, ay ikinasal na sa pamilya Vance sa loob ng ilang araw. Ngunit hindi ko man lang alam kung ano ang itsura ng sarili kong asawa. Ang gusto ko lang ay malaman kung buhay ba siya. Mali ba iyon? Ang asawang ito ay hindi pa nakikita ang sariling asawa. Anong klaseng kalokohan ito? Tiyak may kakaibang nangyayari. Nakakandado ng mahigpit. Buong na yon ay nag-uusap. Patay na si Julian matagal na. Ang pamilya Vance. Gusto lang nila siyang gamitin para magpatuloy ng lahi ng pamilya. Itong si Ginoong Vance. Masigla pa ba siya, ha? Tumigil ka sa masasamang salita. Ang mga Vance ay may reputasyon. Buhay man o patay, buksan mo ang pinto at pakitaan mo kami. Oo, sige na. Eksakto, buksan mo lang at tingnan. Kung naroroon talaga siya, lahat ay magiging panatag. Kung wala siya, linawin natin ang bagay-bagay ng mas maaga. Huwag mong sayangin ang oras ni Lily. Ikaw? Lily, nakikiusap ako sa iyo. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Si Julian, siya. Hindi na talaga siya maaaring makita ng sinuman. Nasaan si tatay? Karaniwan ay nasa kahit saan siya. Pero ngayong may apoy, hindi siya nagpakita. Posible bang nasa loob siya ng bahay na ito? Nanay, sabihin mo sa akin ang totoo ngayon. Ang tao sa silid na iyon. Huwag mong sabihin sa akin, ay ang aking biyenang lalaki. Nakakatawa naman. Ang tatay mo ay pumunta sa bayan kaninang umaga para kumuha ng gamot para kay Julian. Gamot? Anong uri ng gamot ba talaga? Sabihin mo sa akin ngayon. Ito ay gamot para kay Julian.
para sa kanyang kondisyon. Inireseta ito ng doktor tungkol sa kung anong uri ito. Ako, hindi ko matandaan ng eksakto. Ngunit ito ay mabuting gamot, pangako. Kung lalo mo itong itinatago sa akin, lalo kang nagiging kahina-hinala. Bubuksan ko ang pintong ito ngayon, kahit anong sabihin mo. Lily, hindi mo mabubuksan ang pintong iyan. Papatayin ito ang aking anak. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo, para sa kapakanan ng pamilya Vance. Bakit hindi ko ito mabuksan? Tama? Oy, anong ginagawa mo? Ibaba mo iyan ngayon din. Sabi ko, ibaba mo iyan. Wow! Ginang Vance, pakiusap. Kumalma ka. Nag-aalala lang si Lily kay Julian. Okay. Pupunta ako sa silid sa gilid at magsisindi ng mga basang kahoy. Uusok lang iyan at hindi magniningas. Tapos, hahanap ako ng tulong. Ay nako! Tapos na ang lahat. Tingnan ninyo, nandyan si matandang Ginoong Vance. Oo. Nakita mo? Sinabi ko sa'yo, pumunta siya sa bayan para kumuha ng gamot para kay Julian. Nasa loob ang aking anak. Posible kaya, nagkamali ba talaga ako? Yung nakakakilabot na maskarang suot niya. Sino ba ang nakakaalam kung tao siya? Paano kung ibang tao ang nagpapanggap sa kanya? Totoo ba o peke? Habarin ang maskara. Pakitaan mo kami. Oo, nakita na naming lahat si Julian dati. Hindi kami pwedeng magkamali doon. Ang maskara, hubarin mo. Hindi mo pwedeng hubarin. Hubarin mo. Hubarin mo. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Sabi ko hindi. At seryoso ako. Gumalaw siya. Tingnan ninyo, gumalaw siya. Gumagalaw siya. Gumalaw siya. Nanay, hayaan mo na. Julian, Huwag mong hubarin. Huwag mong hubarin yan. si Julian yan. Diyos ko, Siya ang binatang amo ng pamilya Vance. si Julian iyan. Ang batang Vance, hindi siya gaanong nagbago. Pero ang mukha niya, maputla siya na parang multo. Nako, talagang may sakit siya. Julian, ikaw ba talaga iyan? Hindi maari. Imposible ito. Pero sumusumpa ako. Sumusumpa ako. Julian, ako. Nanay, pagod na pagod ako. Julian, nakita ninyong lahat. Narito ang aking anak. Siya ay buhay at maayos. Lumabas kayo. Huwag ninyo kaming gambalain. Lumabas kayo. Huwag na kayong mang-abala sa amin. Ang mukha ni Julian. Imposible ito. Hindi ito maaaring mangyari. Malinaw kong. Ginoo, kailangan ng gamot ng ginoong ito. Siya iyon. Julian? Ako ito. Lily, kumusta ang pakiramdam mo? Pwede bang pumasok at makita ka? Bakit ka bumalik dito? Kailangan niya ng pahinga. Hindi siya dapat gambalain. Nanay, gusto ko lang siyang makita. Iyon lang. Ilang salita lang. Nanay, papasukin mo siya. At ikaw, ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala sa akin. Sandali lang.
Makinig ka. Huwag kang magtagal. At huwag mong buksan ang bintana. Huwag kang magtanong ng personal. Huwag mo siyang pakabahin. Si. Maupo ka. Julian, 3 taon na ang nakalipas. Lumapit ka ba sa akin? 3 taon na ang nakalipas. Sa bayan? Sa Botica Carter. Nakilala mo ako. Kaya siya pala talaga. Kaya ibig sabihin, alam mo lahat tungkol sa pamilya ko. Oo. Tungkol sa pamilya mo. Narinig ko iyon kalaunan. Narinig kong ang mga magulang mo, para bayaran ang utang, ipapakasal ka sana sa pamilya Zhao sa lungsod Kanluran. Ang anak nilang lalaki ay isang kilalang sugarol. Binubugbog niya ang mga tao kapag lasing siya. Ang dati niyang asawa ay pinalayas dahil sa mga pambubugbog niya. Hindi ko kayang panoorin ka lang tumalon sa impyernong iyon. Kaya ganoon pala iyon. Pinakasalan niya ako dahil dito. Aray, Anong problema? Wag. huwag mo akong hawakan. Lily, sabi ko sa'yo hindi ka pwedeng magtagal. Kita mo? Pinalala mo na naman ang sakit niya. Sige, lumayas ka. Manatili ka sa kwarto mo at huwag kang pumunta kahit saan. Julian, siya. Ano ba talagang problema niya? Hindi. Titingnan ko. Mabuti na ang pakiramdam? Masakit pa ba? Sino yan? Lily, mukha kang maputla. Pumunta ka na naman sa likuran ng pamilya Vance. Nakita ko siya. Lily, makinig ka sa akin. Huwag ka nang lumapit sa bahay na iyon. Alam mo ba kung bakit ako tumakas nung araw na iyon? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Natakot ako. Natakot sa ano? Dahil nakita ko mismo ng aking mga mata na namatay si Julian. 3 taon na ang nakalipas, mga ganitong panahon. Aksidente kong natuklasan.
Aking anak. Aking anak. Aking anak. Aking anak. Imposible. Nandito siya kagabi. Hinawakan ko siya, Mainit siya. Narinig ko pa siyang humihinga. kaya lalo akong natakot. Isipin mo, bakit siya lang lumalabas sa hating gabi? Bakit hindi siya makatiis kahit anong liwanag? Yung kwarto, hindi ba laging mabaho? At, Ginang Vance, pinapakain ba niya siya ng parang dugo? Nabasa ko iyan sa mga libro. May mga madilim na lunas. Gamit ang kakamatay lang, hinaluan ng espesyal na halaman. At pinalaki ng dugo ng buhay ng isang nabubuhay na nilalang. Mukha silang totoong tao. Makakalakad, makakilos, at makakausap pa. Pero ang totoo, yung nasa loob ay hindi na ang taong dati. Kung talagang hindi sigurado, mayroon akong ibang ideya. Kapag dumating ang oras, maghanap ka ng paraan para mailapit siya sa kaunting liwanag. Kaunti lang. Pero paano kung may sakit talaga siya? Kung talagang may sakit siya, isang maliit na liwanag. Hindi makakasakit. Julian, ako ito. Pwede ba akong pumasok? Pasok. Julian, pwede ka bang maging tapat sa akin? Ano ba talaga ang problema mo? Bakit hindi mo kaya ang liwanag? Bakit gabi ka lang pwedeng lumabas? At yung mangkok ng gamot na dinadala sa'yo ni nanay araw-araw. Ano ba talaga iyon? Ang gamot na dinadala sa iyo ni nanay araw-araw. Ano ba talaga iyon? Hindi ko alam. Iyon lang ang sinabi nila sa akin. Ang katawan ko, hindi makatagal sa liwanag. Baka subukan ko. Ang mga ninuno natin ay nag-iwan ng maraming librong medikal. Siguradong may paraan. Wag na. Ayokong takutin ka. Pero, Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kita sasaktan. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Gagawin ko. Magiging normal na tao. Kapag dumating ang oras, maghanap ka ng paraan para makakita siya ng kaunting liwanag. Kahit kaunti lang. Imposible. Imposible. posible kaya? Talaga ba? Lily, lumabas ka. Gusto mo bang patayin ang aking anak? Sabihin mo, di ba? Bilisan mo. Isama mo sa loob ang anak ko. Ngayon. Hindi yan sakit. Tiyak na hindi yan ordinaryong sakit. Patay na ang totoong Julian. Ano yan sa loob? Ano yan? Tara na. Kailangan na nating umalis. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Lily. Ay, Leia. Alam na niya, matanda. Lumabas ka dito. Ngayon na. Habulin si Lily. Ngayon na. Kailangan natin siyang makuha pabalik. Kung magsimula siyang magsalita ng kung ano-ano, ang pamilya Vance ay tapos na. Bilisan mo. Umahabol na sila.
Tahimik. Sumunod ka sa akin. Ginoong Vance, anong ginagawa mo? Sinusubukan mong pumatay ng tao? Lumayo ka. Ginoong Vance, Lily, takbo! May naghihintay sa iyo sa gilid ng bayan. Ilalabas kita dito. Huwag ka nang bumalik sa tiwangwang na lugar na ito. Dali! Kapag nakalabas na tayo sa kagubatan na ito, nasa gilid na tayo ng bayan. Nakausap ko na ang pinsan ko at handa na lahat. Naghihintay ang kanyang traktora doon. Diretso kanyang ihahatid sa terminal ng bus sa bayan. Tara na. Lily, bakit ka tumigil? Sarah, may sasabihin ako sa'yo na kailangan kong itanong. Isang bagay na hindi ko pa nagkaroon ng pagkakataong banggitin. Lily, anong ginagawa mo? Hindi ito ang tamang oras. Tumakas tayo para sa ating buhay. Pwede tayong mag-usap habang naglalakad. Paano mo nalaman ng sigurado na susubukan kong tumakas ngayon? At paano naging perpektong pagkakataon? Na mayroon kang lahat ng nakaayos para sa akin? Ako. Nahulaan ko lang, okay? Dahil ang pamilya Vance ay sobrang nakakatakot at ang halimaw na iyon. Sino ba naman ang hindi matatakot? Imposible. Maliban kung mayroon kang kakayahang makakita sa hinaharap. Kung hindi, paano mo magagawang mahulaan ng ganito katumpak? Sarah, binabantayan mo ba ako sa lahat ng oras na ito? Ako. At saka, si Julian. Siya ay hindi halimaw. Mapait at malamig sa kalikasan. Iyan ay balat ng puno ng cork. Mapakla ang lasa. Iyan ay ugat ng burnet. Mapait at malansa. Nakakadiri. Iyan ay balat ng ugat ng pitani, walang duda. Balat ng puno ng cork. Ugat ng burnet. Balat ng ugat ng pitan. Lahat ito ay mabisang halamang gamot para mabawasan ang pamamaga at pampalamig ng dugo at panlinis ng lason. At partikular sila para sa paggamot ng malubhang ulcer sa balat at ulcerasyon sa balat. Yung kakaibang amoy sa silid sa gilid na hindi nawawala. Akala ko dati ay amoy lamang ito ng damp at lupa. Pero ngayon naiintindihan ko na. Galing ito sa 12 ng mapait at malamig na halamang gamot na niluluto taon-taon. Ang mga usok ng gamot ay tumagos sa mga dingding at kahoy. Sabi ni Julian, ang pagkakalantad sa liwanag ay parang tinutusok ng karayom o sinusunog ng apoy. Sa matinding kaso, nagkakaroon ng paltos at pagklat. Kaya nga siya nagtatago sa madilim na silid na iyon buong araw. Sa gabi lang siya nakakakuha ng kaginhawahan. Tsaka, regular siyang umiinom ng gamot na kulay dugo. Iyan ay isang sakit. Isang sinaunang aklat medikal ay bumanggit ng isang kondisyon, napakabihira, halos hindi naririnig. Tinatawag nila itong porphyria. May mga nakakakilala nito bilang sakit ng vampira. Ang mga pasyente ay takot na takot sa anumang liwanag. Sa mga malalang kaso, maaari silang magdusa ng ulserasyon sa balat. Ang metabolismo ng kanilang dugo ng buhay ay nagkakagulo. Sa pinakamasama nito, ang sakit ay hindi matiis. Diba? Ikaw, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil sinisiyasat mo ako ng lubusan. Paano hindi mo alam na kami ay isang pamilya ng mga doktor? Ako. Sarah, ano ang gusto mo sa akin? Totoo, nagsinungaling ako sa'yo. Buong panahon akong nagsisinungaling. Si Julian ay hindi namatay. Siya ay may sakit mula pa noon. Para siyang isang insekto na hindi makatagal sa liwanag, siya ay nakakulong sa madilim na silid na iyon. Nakulong siya sa madilim na silid na iyon, kahit na naging ganito siya, isang halimaw. Hindi man lang niya ako inilagay sa puso niya. Nasaksihan ko lahat. Pinahirapan siya ng sakit. Halos hindi na siya mukhang tao. Ayaw niyang uminom ng gamot. Ginawa pa niya ang hindi maisip. Naglagay siya ng plaque ng pag-alaala para sa kanyang sarili.
Julian, oras na para sa gamot mo. Pero ikaw, Lily, sa sandaling bumagsak ang pamilya mo, pinasundo niya ang nanay niya para mag-propose. Dahil lang 3 taon na ang nakalipas, nakita ka niya ulit sa botika na iyon. Lahat dahil 3 taon na ang nakalipas, nakita ka niya muli sa botika. Kailangan kong uminom ng gamot ko. Kailangan kong gumaling agad. Gusto ko lang siyang makita muli. Sa sandaling dumating ka, para siyang lampara na malapit ng mamatay. Nakakaputol lang ng mitsa. Uminom pa siya ng gamot nang walang reklamo. Kapag hindi na matiis ang sakit. Kahit isang kislap ng liwanag ay sumisilip sa kanyang mga mata. Araw-araw, binibilang niya ang mga oras, naghihintay sa pagdating ng gabi. Para lang gugulin ang oras na iyon sa iyong silid. Pero bakit? Ako, si Sarah, ay nasa tabi niya sa lahat ng oras na ito. At kahit bato, ay umiinit na sana ngayon. Pero ano ang nakuha ko? Galit ako. Gusto kong wala ka na. Gusto kong maramdaman mo na kasal ka sa isang bangkay. Isang halimaw. Gagawin kitang sobrang takot ikaw na mismo ang tatakbo palayo. Dahil hindi ka nakikinig sa dahilan at ayaw mong umalis, wala akong pagpipilian kundi ako na mismo ang magpalayas sa'yo. Sarah, kumalma ka lang. Lily, tigilan mo yan ngayon din. Sarah Miller, baliw ka ba? Julian, anong ginagawa mo rito? Hindi mo kaya ang liwanag? Lily, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Bakit ka nagmadaling lumabas? Ang lakas ng araw. Gusto mo bang mapatay? Magiging okay ako. Talagang ipagsapalaran mo ang buhay mo para sa kanya? At itatapon mo na lang lahat? Sa lahat ng mga taong ito, ano ba ako para sa iyo? Sarah, huwag kang masyadong mag-isip. Ang iyong kabaitan, naaalala ko, at nagpapasalamat ako. Pero hindi pareho ang pasasalamat. Ako ang may kasalanan. Pinigilan kita. Mali ako. Mali ako mula pa noong una. Akala ko lagi kung sapat ang ibinigay ko. Dapat akin na ito. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang ilang bagay, hindi mo mapipilit o makakamit sa pamamagitan ng daya. Tingnan ko nga. Pasensya. Mukha ko. Natakot ka ba? Yung plake ng pag-alaala doon, noong nasa pinakamababa ako mismo ang nag-ukit nito. Naalala ko, dahil para na akong patay, tinanggap ko na lang. Pero mula noong 3 taon na ang nakaraan, nang makita kita ulit. At narinig ang boses mo, parang nasa isang napakadilim na butas. At nakita ko, sa itaas, isang maliit na liwanag na pumapasok. Ang pagpapakasal sa'yo ay makasarili. Pero ako, gusto ko lang. Gusto ko talagang hawakan ng liwanag na iyon para makita kung kaya ko. Umahon mula sa butas na ito. Alam ko, nakakatakot ako. Pasanin, kung tumakas ka ngayon, ako'y talagang mababawasan ng bigat. Kung kaya mo talagang tumakbo, lumayo ka hanggat kaya mo mula sa impyernong ito. Lumayo sa halimaw na tulad ko. Mabuhay ka ng normal. Iyon ang pinakamabuti.
Hindi ka pangit. Julian, ang mga peklat na ito ay mga marka mula sa 3 taon mong pakikipaglaban. Hindi ako takot. Julian, magtitiwala ka ba sa akin? Hayaan mong alagaan kita. Mag-aaral ako ng mga librong medikal. Maghanap ng mga remedyo. Kung abutin man ng 1 taon, okay lang. Kung hindi, 2 taon, 5 taon. Kahit gaano pa katagal. Tumanggi akong maniwala na ang tadhana ay talagang isinara ang lahat ng daan. Balang araw, gusto kong makaya mong tumayo ng may pagmamalaki. Sa ilalim mismo ng araw. Salamat. Ang dosis ngayon ay may balat ng peony. Pagkatapos mong inumin ito, bantayan mo ang iyong tiyan. Tingnan mo kung nilalamig ka. Itala mo. Si. Tatay, napakahirap ng trabaho mo. Ah, tama. Kailangan naming gumawa ng 2 pang maskara para kay Julian. Para mapagpalit-palit niya. Gayon din, tungkol sa mga kurtina sa gilid na kwarto, magdagdag ng 1 pang layer ng telang ito. Lily, mahaba ang araw mo. Ayos lang. Hindi ako pagod. Ngayong hapon, ginawa ko ang sinabi mo. Nagsindi ako ng insenso sa loob ng silid. Medyo namamaga ang mata ko. Pero hindi sumasakit ang balat ko. Magandang senyales iyan. Ibig sabihin, nasa tamang landas tayo. Pero, talagang hindi natin ito pwedeng madaliin. Kailangan nating dahan-dahanin. Bago ako nagkasakit, sumama ako kay tatay para manghuli ng kuneho sa mga burol sa likod. Pero hindi ko siya kailanman mahabol. Palagi akong natatalo. Ibig sabihin lang yan mas alam niya ang mga daan sa bundok kaysa sa iyo. Noon, hindi ako naaabala ng araw. Tumatakbo ako hanggang sa mabasa ako ng pawis. Gabi na. Dapat kang magpahinga na. Wait, bakit hindi ka na lang dito at samahan mo ako ngayong gabi? Siya. Itutuloy. Handa ka na? Hey, anak. Ano iyon? Wala lang. Medyo matindi ang liwanag. Magsimula na tayo. Nakita mo iyon? Tulad ng sinabi ko sa iyo, magiging maayos ka lang. Gumagana talaga. Lily. Ikaw ba? Buntis? Magiging tatay na ako.